guys, nandito na naman po si Malo de los Santos mga kapatid at tayo po ay magbibigay ng reaction dito po sa nangyari po sa Alublack at semento. Alam niyo po mga kapatid, ako'y napuyat kagabi. Sa kakapanood po at napapatawa talaga ako, inuulit-ulit ko po yung nangyayari po talaga dito kay kay Anseng. Pero alam niyo po mga kapatid, ako ay naawa, na naiinis. Iyon po yung nararamdaman ko po dito sa sitwasyon sa pangyayari po dito sa pabahay kay Kuya Oliver dahil po sa nagkaroon nga ng aberya. Yun problema. Alam niyo po mga kapatid at ang masasabi ko lang po dito talaga ay kailangan po talaga magkaisa silang magkakapatid para po ay magaan ang trabaho. Bukod sa lahat ay na hindi natin na masyadong tawag yun, kinaiinisan. Pero po sa madaling salita po na nung sinabi nga ni Kuya GJ na itigil ang bahay, naisip ko po talaga na hindi talaga maganda na hititigil yung bahay dahil ang laki na po yung nagastos. Sabi nga ni Daddy Frankie ay sa 200,000 na. Akalain mo po yung 200,000 na yun na masasayang, nako, kahit ano pa po, kahit bilyonaryo, yung 200,000 na yun ay talagang malaking sayang At nabanggit nga ni Ate Ansing o ni Aling Ansing na kung hindi na lang daw matutuloy, kaya ihingiin niya na lang daw ang mga buhangin, simento, hollow block at ipagagawa sa bahay niya. Yun nga po yung nasabi. Pero sa kalaunan po at naayos naman po na sabi nga ni Daddy Frankie, gagawa na lang siya ng paraan para lang matuloy yung pabahay ni Kuya Oliver. Yun nga po at hindi po nga talaga inaasahan. Na talagang ito si Ansing ay mabilis. Parang kidlat na napakabilis at nakakuha na nga po ng hollow block. At itinago na nga po doon sa terrace nila, at tinakpan, pati simento, 2 simento po, dito po, hindi ko po lubos maisip yung napanood natin na kumuha talaga siya ng hollow block. I don't know na yun talaga ay totoo, no? Pero sa vlog nga ni Daddy Frankie, na yun nga, na talaga ako, nadidistract talaga ako dito kay Ansing talaga na iniiwasan ko po na makapagsalita talaga ng hindi maganda kay Ansing dahil tayo po naman mga kapatid, kinakapa natin po yung sitwasyon dahil nagtanong-tanong po ako na ang bahay po ni Kuya Oliver hindi naman ganun kalapit talaga kay Ansing. Sa pagkakaalam ko po, may mga 5 o 6 na di pa naman po ang kalayuan. May pagitan naman po yung puno ng nyug, may mga puno po na pagitan. Hindi naman ganong kadikit o kalapit talaga. Sabihin na natin na medyo malapit-lapit pero hindi ganon kadikit na pwede nilang talagang angkinin at butasan lang yung bahay nila at maging bahay na nila. Hindi po, may pagitan pong daan. May daanan po at mga puno ng nyug at ipapakita ko nga dito kung talagang nandito. Ito po yung natatawa po talaga ako kay Aling Ansing Dahil sa update po ni Aling Rochelle, nakita ko po doon na nandoon sila sa gitna talaga ng bahay ni Ansing at bahay ni Kuya Oliver na pinagagawa, Medyo may distansya din po. Malapit pero hindi ganun kalapit po talaga, hindi ganun kadikit. Kaya hindi natin masasabi talaga po na dikit, napalapit lang po kumpara doon sa pinag-usapan na sa gitna,
Kasi minsan po tayo naman mga kapatid, nagre-react tayo na hindi po natin alam. Pero ako po, inalam ko po talaga kung gaano kalayo po ang bahay ni Aling Ansing at doon sa bahay ni Kuya Oliver na ginagawa. Ano po? At hindi naman po ganoon talaga kalapit. May pagitan lang po. May space po yung daanan. Kaya siguro naisip din talaga ni Ansing kung magpapatayo pa ng bahay, sayang naman nga po yung space, hindi naman basta-basta po mabubuhat yung bahay ni Oliver dahil bato yun. Ano? Hindi kagaya ng mga ardiplex lang, yun ay bato po talaga. No? Kaya siguro naman, may katuwiran din naman si Ansing na kahit po doon, kung doon talaga ilalagay yung bahay sa gitna, mawawalaan parehas ng space. Parang magiging daanan lang po yun. Kaya ang ginawa naman ni Ansing at nagamit naman niya ang utak niya, inurong-urong na dito sa malapit sa kanya. Dahil nga siya nga po yung nag-aalaga kay Kuya Oliver. Ano? At ang masasabi ko lang po mga kapatid, lahat po natin isipin, pagtugma-tugmain po natin, kalapain po natin ang sitwasyon. Kaya siguro si Daddy Frankie pumayag na rin dahil nakikita niya na si Ansing talaga ang makakaalaga kay Kuya Oliver. Sabihin na natin na hindi ganun, pero napapakain kahit papaano po, mabibihisan or makikita kung alam nyo na po yung kung magdudumi. Gaya nga po ng sinasabi ni Ansing. Noon nga daw po, hindi niya maalagaan kasi alam niyo po mga kapatid, inisip ko po, tinansya ko po yung kalagayan noon ni Aling Ansing na maliliit pa talaga yung mga anak niya. Kung si Kuya Oliver nga talaga malakas o nananakit, hindi talaga kaya ni Ansing na alagaan niya, paliguan niya. Siguro pwede niya lang bigyan, pero sa kalagayan niya po na maliliit pa yung mga anak niya or bagong panganak dahil yung bunso niya po 2 taon lang. Wala talaga siyang kakayahan. Sabihin na ng kulang dahil siya yung anak niya talaga ang ipopokus niya, lalo na kung maliliit pa dahil yung panganay 11. O 20 years na nakakulong si Kuya Oliver, sabihin po ang buhay pa yung magulang. Dito po yung pinag-isipan ko talaga. Kaya minsan inaabot din ako ng awa, pero mayroon talagang kalungkutan ito si Aling Ansing. Hindi ko sinasabi na may katuwiran. Kasi minsan sa pananalita ni Aling Ansing, doon ka po maiinis. Sabi ko nga, yung awa at inis po na yung halo-halo po na nararamdaman ko po, Dahil hindi naman po tayo ganun kasama, may damdamin naman po tayo na kahit papaano kinakapa ko po talaga ang sitwasyon ni Ansing. Dahil sa sitwasyon po ni Aling Ansing, maliliit pa ang kanyang anak, 2 years old, ay talaga po that time na yun ay hindi po talaga niya kayang mag-alaga o magtingin sa kanyang kapatid. At dito naman po sa kay Kuya JJ naman po, sabihin na natin na napakabait ni Kuya JJ. Sabi nga ng asawa ni Ansing, talagang napakabait ni Kuya JJ kaya hindi niya inaasahan kung bakit po nagkaganon siya, na nasuntok nga po ang kanyang mukha. Kaya binalikan niya rin. Ito po sa mga usapin na ito ay talaga pong pinag-aralan kong mabuti. Tinutugma-tugma ko yung mga kwento na nang lumalabas po sa bibig ni Aling Ansing at lalo na yung sinusumbatan niya si Kuya JJ na bakit kaya mo bang alagaan ang kapatid natin? Doon po ako nag-isip at tiningnan ko po ang sitwasyon. Na dahil kung talaga pong naalagaan ni Kuya JJ ang kanyang kapatid, hindi po talaga magmimistulan na ganun karumi
Halos ang baboy nga po napapaliguan ng 2 beses sa isang araw. Pero yung kapatid nila, sa loob ng 20 years, ganun po yung nakita natin. Ano? At sabihin natin na pinakakain, pinaiinom, pero yung pag-aalaga talaga ng isang kapatid or nagmamahal sa yung kapatid na mayroon ka po talagang hindi po talaga magiging dahil alam niyo po, isang araw ka lang na hindi makapaligo at isang araw ka lang na hindi magbihis, nakakakati na po talaga sa katawan. Sa lalo na kung napakainit po, pero yung nakita po natin sa kalagayan ni Kuya Oliver, mga kapatid, talagang bumuhos talaga yung awa ng mga taong nakasubaybay. Kaya yung minsan yung hindi nakasubaybay, nagsasabing bobo. No? Tayo po ay walang karapatan pagsalitaan ang tao. Minsan ito kasi si Anseng, kaya natin po ito na re-reactionan or nasasabihan dahil kung ano-ano po ang lumalabas sa kanyang bibig. Gaya na po dito sa Alo Black, 'di ba? Na talaga pong kumuha at 2 sakong semento, hindi na nakapaghintay. Ayan, pakinggan nyo po. Atin Pati simento. Oh? Pati simento? Galing yan doon? Pero yung ganitong nangyayari, nakakagalit po, nakakainis po. Kaya yung bahay ko nang itutuloy ko sana eh. Oo, sanggala talaga nakakainis. Huwag ka magalit ulit ko na para hindi ka na magnawang-ngawa. Isusulit ko talaga para tumigil ka lang na. Nagalit pa kay Daddy Frankie na para wag ka nang maggawa-ngawa. Ayan po, pa-counting silip na lang at puntahan nyo na lang po ang channel ni Daddy Frankie at ako'y talaga tawang-tawa na siya pa. Abangan nyo po at may premiere po si Daddy Frankie at nakakatuwa po. Tayo po na mga viewers ay kahit inis na inis po tayo at ay nandiyan pa rin po yung pang-uunawa natin. Malawak po ang pang-uunawa at respeto po talaga sa bawat isa. Yun na lang po ang masasabi ko. Kapag may alam po tayo, hindi po tayo malilinlang at lagi po tayong respeto sa bawat isa. Dahil kung may respeto tayo sa sarili natin, may respeto po tayo sa kalahatan. Kaya lang ako, napapareact talaga ako dito kay Anseng na sa totoo lang talaga mga kapatid, pinipigil ko lang dahil naiinis akong naaawa talaga mga kapatid. Dahil nakita ko po baka prank lang ito si Daddy Frankie na Abangan natin po yung premiere ni Daddy Frankie dahil aabangan natin dahil sabi nga ni Anseng para wala ka ng ngawa ng ngawa. Isasauli niya na lang daw yung Alo Black at simento. Palagay ko po ay prank ito ni Daddy Frankie, Kaya mga kapatid at suportahan po natin si Daddy Frankie at alam naman natin, kaming mga content creator, gumagawa po talaga kami ng paraan para po ay gumanda po ang ating vlog. Kung wala tayong dancing, ay para yata naman pong dahil alam nyo po, kapag nagluluto tayo, kailangan po may sangkap. Kaya kami pong mga content creator, natutuwa din po at naiinis kay Anseng. Pero sa kalagayan nga po dito sa napanood natin, sana wag po natin masyadong kaseryosohin. Dahil may nababasa na ako, pati Alo Black ninakaw, ganyan. Ako po hindi ko po inanuan dahil nagpaalam naman daw kay Puriman. Diba? Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang at abangan nyo po ang aking next upload po dahil mayroon po tayong pag-uusapan na napakaganda po talagang topic natin na para hindi po tayo lumagpas doon sa tinatawag natin na kahit ano pa po ang isang tao, hindi po tayo pwedeng basta-basta po tayo magparatang, At kung ano man po ang napapanood natin kay Anseng, talagang naiinis po talaga. Nakakainis talaga po kung siseryosohin natin po na
yung mga sinasabi niya, ano. At suportahan na lang natin po si Daddy Frankie at sa buong team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle Vlog. At siyempre naman pakiakip naman po si Malo de los Santos po. Marami pong salamat. We love you so much sa inyong mga viewers na kayo talaga ang number 1 sa puso ni Malo de los Santos. Kung may alam, hindi tayo malilin lang mga kapatid. We love you so much. Bye-bye. God bless you po.